Yo, what's up guys? This Good Moto Vlog. For today's video, DIY tayo ng paano magtanggal ng rear shock ng ating NMAX. And yun yung proper way paano siya tanggalin. Hindi natin siya basta dudukutin sa ilalim, kundi tatanggalin natin talaga siya. And kung mapapansin nyo, nakakabit na yung shock na dapat ipapalit natin from stock. Kasama na din na reviews dito tungkol sa shock na nakakabit sa atin and kung worth it ba siya sa kanyang price and kung ano ba mga naging issue sa kanya. So yun na. And paano ba natin to? Umpisa na agad. Ang una natin gagawin is tatanggalin tong grab bar, tatanggalin tong fairings. Yan. Tapos, tatanggalin yung pipe. Pwede nating unahin yung pipe na tanggalin muna kasi ito nasa taas na naman siya. Then, yung sa kabilang part, ganun din. Ito lang alisin natin. Tapos ito. Then, yung airbox natin, itataas lang natin siya para madaling madukot. Dito lang naman medyo komplikado dahil kailangan pa natin tanggalin yung ating shock. At tatanggalin yung taillight para bumaba yung rear fender para madukot natin yung tornilyohan ng shock sa ibabaw. Yung kasi ang proper way na pagtatanggal ng shock ng NMAX sa likod, hindi yung dudukutin lang kasi medyo delikado yon dahil walang persa ng pagbabalik. And ayun, pisahan muna natin, tanggalin muna natin yung pipe para makita natin yung swing arm. So easy lang magtanggal ng pipe, and take note bago kayo magtanggal ng inyong pipe, make sure na hindi siya mainit. Mas maganda na hindi siya gamit or sa umaga nyo siya gawin, magdamag siya nakatigil, tapos umaga nyo siya tatanggalin. Mas maganda yun para iwas lost thread. So next natin is yung fairings. Ito. Tapos itong ating grab bar, tatanggalin natin. So nakita nyo na mga boss, natanggal natin yung side fairings. So sa pagtatanggal sa kabila, parehas lang din ang procedure yan. So para hindi kayo malito, lahat ng tornilyo dito sa kanan, lagay nyo doon sa footboard na yun. Then yun sa kaliwang part, ilagay nyo lang din doon sa kabila. So hindi sila maghalo-halo ang mga tornilyo tsaka yung rebiting. Then ang next natin tatanggalin is yung other part na. So kung mapapansin nyo, tanaw na natin yung shock. So kailangan pa rin natin talaga siyang ibaba. Itong fender, kailangan natin talaga siyang ibaba para mas madali natin madukot ng maayos. So yung kabila namang parte ang tatanggalin natin.
So tatanggalin na uli natin tong part ng fairings na to. Bali yung taillight, pwede na tanggalin yan. Then yung next na tatanggalin dyan ay ito, tsaka ito, and then mabababa na tong fender. So before yan, tatanggalin muna natin tornilyo nito para maangat natin ito. Nakita ninyo. Ito ngayon yung ating tatanggalin. Now, mas malawa na siyang tanggalin o mas madali kasi ay hubad na at nababa na natin to. So no need naman talagang pakakalasin ng sobra. So sa stock shock ganito din yan. Pinagkaiba lang is yung tornilyo. So kapag kailangan yung pwede naman isabit yan. Kapag tatanggalin nyo siya one at a time, ito muna ang parting to, tapos palit nyo yung shock. Ipalit nyo yung shock na papalitin nyo na aftermarket. Kung magpapalit kayo, tatanggalin nyo muna ito, tapos ito, tapos ito, ganyan nyo lang yan. Kapag ilalak nyo na siya dito sa gilid, so tatanggalin na muna natin itong isang parteng to. So konting tips lang sa aftermarket parts ng shock. Tingnan nyo o sukatin nyo kung yung stock natin, yung stock na tornilyo ng shock ay aabot sa aftermarket na parts na shock. Kasi minsan bitin yung thread nung original na bolt ng ating shock. Kaya nangyayari, nagka-lost thread dun sa kabilang thread dahil hindi siya mag-abot kapag nilak nyo. So bago nyo iigpitan, make sure na sinukat nyo muna siya. Yung ating aftermarket na yung ating standard bolt ay kung yung ating standard bolt ay aabot dito sa aftermarket na what I mean yung standard bolt ay aabot dito sa aftermarket na siya kapag kinabit na. Kasi yung tornilyo ng stock minsan bitin dito kapag aftermarket na, so ang tendency malos thread doon
Kapag hinigpitan, nalulos thread yung thread kasi hindi siya kumakapit ng sagad, hanggang dito lang. So ito, kagaya nun, sa spiker shock, need nyo bumili ng bagong tornilyo dahil hindi abot yung stock natin na bolt. Ngayon, binili ko is ito ay parehas ng thread pero magkaiba ng ulo. 13 stainless kasi ito. So English, pero yung thread niya same ng stock. So kaya naglagay pa ako ng nut sa kabila para make sure na hindi siya matanggal. So tatanggalin na natin yung ating isang shock. So vice versa lang yan, pares lang din yan ng kabilang gagawin mo dun sa kabila. So ngayon ito yung ating spiker shock. Ngayon, ito yung adjuster ng spring. Ito yung adjuster ng gas. Sa gantong reversible shock, sa pagtaas nitong spring natin pataas, sa pagtigas ng shock, then sa pagbaba, sa paglambot nung spring load, hindi ko lang sure kung ano tawag doon na proper name, pero spring load yata yun. So kapag pinihit mo ito pataas, titigas yan. So ito naman sa kanyang gas, legit yung gas nito mga boss. Ang kanya pabaliktad, pag counterclockwise sa paglambot, pag counterclockwise, yun yung pagtigas niya. Ngayon, sa pagtotono nito ay hindi ako expert, pero pwede nyo panoorin si Sir AB Moto. Tuturo niya, may video siya tungkol doon kung paano to itono ng maayos. So ang gagawin ko kasi dito, kaya ako din to binaklas, ay i-adjust ko yung spring load pababa sa sagad ko kasi medyo matigas siya. And legit to mga boss, kasi kapag mabigat ang sakay ko, kunwari ay lagi kasi may angkas, nasa 160 kilos kaming dalawa or more, 180, never tong tumukod. Tingnan nyo yung kain niya dito sa taas, hindi man lang siya dumikit doon sa damper sa taas. And kahit kapag may angkas ako to sa damper, padaan ako sa lubak na medyo mabagal, tumutunog siya na gano'n na parang gas. So ibig sabihin totoo siya. So ang gagawin ko lang naman, i-adjust ko lang naman ito baba pa. So para lumambot to, dito na lang ako mag-a-adjust ng rebound yata ang tawag dito eh. So ito naman ay tatanggalin mo lang ito ng allen, luluwagan mo lang, tapos pipihitin mo siya clockwise para bumaba. So bago natin to ibalik mga boss yung ating shock, sigurista ako gagamitan natin siya ng thread locker, yung mga nut nya tsaka doon sa taas, kasi moving parts yan mga boss. Kailangan naka thread lock yan kasi dyan nakasalalay
yung buong weight na sinasalunan, kung ang tornilyong gagamitin natin ay matanggal, baka possible madisgrasya pa tayo. And in my experience ay may nagpakabit na sa akin ng shock, and yung tinanggal kong shock sa kanya is aftermarket din naman na sira na. So yun, hindi ko pa siya natatanggal. Nakita ko nakakawang na yung tornilyo niya, kalahati na lang nung nut nakakabit doon sa thread sa itaas. So which is delikado, sabi ko nga buti hindi natanggal. So thread locker ang sagot dyan. So kabit na natin. So nakalas na din natin. So hindi lahat ng yung reverse shock ay may advantage. Ito ang disadvantage niya sa atin sa NMAX. Dahil nakababa siya, madikit siya ngayon ng airbox. Dahil moving parts yan, yung airbox naman natin gumagalaw pa rin naman niya kahit nakatornilyo. So ito na yun, kumakaskas siya dito. So yung natabas doon sa airbox ay nakaskas lang siya, pero hindi naman siya nabutas. Ito lang, pero wala na to dahil nasagad niya na yung kaskas niya. Although may gap yan, kapag nakakabit na, may gap pa yan na ganito. Yan, kasi problema pag may load na, tsaka ma-under na, gumagalaw siya, mga ganyan. Mahalik pa din kaya nakakaskas o nasisira. So ganun ulit, niluwagan to, tapos sasagad natin yung adjust, and tatapat natin siya dito. So ito na-adjust na natin siya ng sagad, nakatapat ulit siya doon saan siya nakakabit. So para in case na mag-adjust ulit tayo, hindi na natin kailangan baklasin yung buong shock. So ibabalik na natin ito, same procedure lang. Ito naman sa side ng mga boss, kung sinisipag-sipag pa kayo, pwede nyo nang linisin yung swing arm nyo. Pagkakataon na yan, dahil yan yung part na mahirap linisin kapag naglilinis tayo ng motor. And then yung mga parting yan, pwede nyo nang punasan yan. Medyo tinatamad na ako, kaya yung swing arm na lang nilinisan ko. So diretso na natin.
So yun na mga boss, nakatapos na tayo and yun na, ganun lang kadali kasimple magpalit ng shock ng NMAX sa likod. Actually hindi naman siya ganun kasimple, kundi medyo matrabaho din dahil medyo madami ka lang din kakalasin. And hindi siya agaya ng Aerox at saka NMAX B2 na pwede mo siyang dukutin sa ilalim. Yun, easy as 1, 2, 3 lang yun. So sa NMAX B1, ganyan talaga ang proper way ng pagkakabit at pagkakalas para at least secure ka. Alalahanin mo na yan ang sumasalo ng weight ng motor mo, and ang number 1 rule ng pagmamotor is safety. So hanggang dito na lang mga boss. So yun na, maraming salamat sa panonood. Next natin is magkabit tayo ng mini driving light, yung ating Lumina Pro. May binili akong Lumina Pro ng Red Speed. So check natin kung maganda siya, and naggawa ako ng sarili kong bracket. So yun na. Again, kung bago pa lang sa aking YouTube channel, please like and subscribe and click the notification bell para naman updated ka sa aking mga pinopost na videos. Again, this is DIY Scoot. Maraming salamat sa panonood, sa aking mga solid subscriber. Ciao.